Pinoproblema ngayon ng mga fish growers sa Davao City ang pagdami ng mapaminsalang E. coli bacteria sa dagat sa kanilang lugar. Pinayuhan na ang mga fish grower doon na ilipat ang kanilang mga isda sa ibang lugar para makaiwas sa kontaminasyon. Makibalita tayo kay Donna Timbal ng GMA Davao. Hinarvest na ni Genaro Pintor ang halos 6 na toneladang bangus sa kanyang fish cage sa Barangay Matina Aplaya, Davao City. Natatakot kasi siyang malugi dahil lumabas sa pag-aaral ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at lokal na pamahalaan ng Davao City na tumaas ang level ng bakteryang Escherichia coli o E. coli sa dagat doon. Atong waste sa mga feeds. Di magyud malikayan nga atong mga feeds dili na makauntanan sa mga isda. Lagi will settle down ana sa bottom, then mag-decompose na siya. Nag-decompose ni ana, mag-add na po na siya og mga organic nutrients nga mo ipon dito sa itong mga bakterya. Nagsimula raw ang pagdami ng E. coli sa karagatang sakop ng Barangay Matina Aplaya noong kalagitnaan ng 2011. Ayon sa BFAR, posibleng makasama sa kalusugan ng tao kung makakakain ng isdang kontaminado ng E. coli. Posible rin daw mamatay ang mga bangus kung mananatili ang mga ito sa tubig na may mataas na E. coli content. Kaya naman ang lokal na pamahalaan naghahanap na raw ng paglilipatan ng fish cages. Tingin naman ng ilang nagtitinda ng isda. Kung naman sila i-regulate siguro yung mga bahay na walang CR na nasa dagat. Bubuo naman daw ng isang interagency collaboration program ang Davao City Government para masusing mapag-aralan ang problema at masolusyonan ito. Sa ngayon, mahigpit na pinapaalala ng Davao City Agriculturist Office sa mga mamimili na lutuing mabuti ang mga bangus mula sa Barangay Matina Aplaya para matiyak na ligtas kainin ang mga ito. Donna Timbal, Nagbabalita, Pilipinas.